Magandang araw po sa inyong lahat. Papunta po kami sa kapapanganak na inahing baboy ng aming kamag-anak upang magputol ng ngipin at buntot sa mga piglets. May dala rin akong pinagkuluan ng dahon ng bayabas para linisin ang loob ng inahin o yung flushing na tinatawag. Nandito na rin ang aming tiyuhin at tiyahin. Na-late ang cameraman dahil pinapalamig pa itong dahon ng bayabas. Ginagawa mo! Sa nakaraang mga episode ay na-feature namin ang kanyang pag-anak. Hindi po pala 15 piglets kundi 16, may humabol pang isa. 17 po sana lahat at may isang stillbirth dahil nakabara siya, hindi agad nakalabas at kinailangan pang dukutin. Umpisahan na nilang putulan ng buntot at ngipin dahil nasa 3 days old na ang mga piglets. Katulad ng nababanggit sa mga previous episodes, kailangan po ito upang hindi nila makagat ang mga suso ng inahin at mga buntot ng mga kapatid. Kapag nasasaktan kasi ang mama pig ay baka hindi na siya magpapasuso at prone to infection naman sila kapag may mga sugat. Dapat po ay kasabay ang iron vitamins ngayon pero kulang na ang natitirang bitamina nila. Bibili muna sila at mamayang hapon na mag-inject. Ito po ang dating kulungan ng aming isang inahin na si Nunay. Dati po silang magkasama dito at dito rin namin siya nabili. Sa mga previous episodes ay ito yung inahin na dinala sa amin dahil hindi nag-standing heat sa kanilang pangangalaga. Kinondisyon namin siya at sa awa ng Diyos sa ika-6 na araw ay nabulugan agad siya at nanatili sa amin ng 1 buwan tsaka ibinalik dito. Ngayon ay eto na siya at nanganak na. Naging challenging din sa mag-asawa ang pag-aalaga dahil meron lang 14 na mga suso at 16 silang lahat. Kailangan na magsalitan kung magpapasuso lalo na sa unang araw para makakuha lahat ng unang gatas ng inahin. Kailangan na ring maturuan na kumain ng maaga dahil sa dami nila at kulang ang suso ng inahin. Mga 5 araw, ay mag-introduce na ng booster feeds para maging pamilyar sila sa lasa at amoy ng pagkain. For sure mangangayayat ang mama pig kapag sabay-sabay sumuso at kung malalaki na ang mga piglets. Tapusin na muna ang pagproseso sa mga piglets bago ang paglilinis sa inahin. Habang tinatapos ang pagproseso ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng manunood ngayon, sa mga taga-subaybay at sa lahat ng mga silent viewers, maraming salamat po. Para sa mga baguhan pa lang sa aking channel, may mga previous videos din po ako patungkol sa pag-aalaga ng baboy lalo na sa inahin, may mapagkukunan ng mga simpleng kaalaman kung nagbabalak na magkaroon ng ganitong negosyo, maraming salamat po. At sana ay huwag lang pong kalimutan na mag-like, share and subscribe sa aking channel. Paki-press lang din po sa notification bell para laging updated sa mga susunod kong videos, maraming salamat po. Isusunod na po ang paglilinis sa inahin. Ang kahalagahan ng flushing ay upang linisin at magamot ang mga natamong sugat sa dinaanan ng mga piglet sa pag-anak. Na ipapalabas kung anumang naiwang bagay katulad ng namuong dugo, mga lamog-lamog at iba pa.
Ang pinagkulwang dahon ng bayabas ay nilagyan din ng ilang patak na iodine, may mga antiseptic at healing properties ang mga ito. Nililinis din ang loob ng matris, cervical canal, ari ng inahin o yung dinaanan ng mga biik paglabas, maiiwasan ang impeksyon na magdulot ng pagkakasakit at maging healthy ang matris para sa muling pagpapabulog. Para lang pong nag-AI tayo sa procedure na ito gamit ang pig catheter at cement plastic container. Hayaan lang nating ma-flush out para lumabas ang mga dumi at magamot ang mga sugat sa loob. Maaari pong dagdagan ang dami ng panghugas kung nakukulangan sa 1 litro. Ito po ang hinahanap natin na ma-flush out ang mga naiwang bagay sa loob, kung hahayaan lang natin ay maaaring magkaroon ng bakterya na maging sanhi ng mga sakit. Dahil walang nabibiling gamot na pang-flushing dito sa aming probinsya ay ito po ang alternative na pamamaraan. May mga previous episodes din po tayo patungkol dito. Sana mapanood at ilalagay ko lang ang video link sa description. Maraming salamat. Bigyan lang ng pagkain para tumayo ang mama pig para maisagawa ng maayos ang paglilinis. In less than 10 minutes ay tapos na ang proseso na ito. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming mga pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video, sana ay nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong naibahagi. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.